Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pwede na pong umupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko po ang makasama kayo sa pagdiriwang ng misang ito, lalo na ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma. At gaya ng sabi ko kanina po, ang Kwaresma ay panahon ng kabanalan at grasya, sapagkat ito'y panahon ng espiritual na paglalakbay pabalik sa Diyos. Baka po hindi ako kilala ng iba. Ako po si Bishop June, ang inyo pong bagong pastol at obispo dito sa Balanga. At ako'y natutuwa na makapagdiwang ng misa po ngayon dito, itong unang misa ng linggo na nandito po ako sa ating katedral. At gaya ng lagi kong nababanggit sa mga una kong misa, ang pagsugo po sa akin dito sa Bataan, ang pagdating ko po dito sa Bataan ay mistulang pag-uwi at pagbabalik, sapagkat hindi naman po ako naiiba sa inyo, sapagkat ako po'y may dugong Bataenyo din, ang nanay ko'y taga-Balanga, kaya para na rin akong umuuwi dito. Ang pagpunta ko rito ay pag-uwi. At gaya rin ng nasasabi ko nitong mga nakalipas na araw, ito rin ang diwa ng Kwaresma, pag-uwi. Kaya nung pinahiran tayo ng abo, nung Miyerkules de Ceniza, ipinaalala sa atin na nanggaling tayo sa Diyos at babalik tayo sa Diyos. Dumadaan lang tayo dito sa lupa. Ang tunay nating tahanan at destinasyon ay ang Diyos. Ngunit sa paglalakbay nating ito papunta sa Diyos, maraming balakid, maraming hamon. Kaya nga't nung isang linggo, narinig natin ang tukso kay Jesus. Sapagkat yun ang unang balakid, kasalanan. At papaano ba nangyayari ang kasalanan? Nag-uumpisa ang kasalanan sa tukso. Ngayon naman, ikalawang linggo ng Kwaresma, mapapansin po ninyo na ang laging pagbasa ay yung pagbabagong anyo ng Panginoon, transfiguration. Pero bakit ba nagbagong anyo si Jesus?
mag-backtrack po tayo ng konti. Ano ba yung nangyari? Bakit ba nagbagong anyo si Jesus? Para lang ba magpasiklab? Magpakitang gilas? Magyabang na nagniningning siya? Sapagkat 8 araw bago nangyari ang pagbabagong anyo, habang sila'y naglalakbay papuntang Jerusalem, 2 bagay ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Una, sinabi ni Jesus sa mga alagad, pupunta tayong Jerusalem. At excited yung mga alagad. Kasi akala nila, pagdating sa Jerusalem, sila na ang hari. Sila na ang mamamayagpag. Kaya siguro nangangarap na yung mga alagad, anong department kaya ang kukunin ko? Siguro ako, DepEd ako. Ako siguro budget, mas maganda yon. O ako sa customs, o sa BIR. No? Nangangarap na yung mga alagad kasi akala nila pagdating sa Jerusalem, sila na ang hari. Sila na ang magtatagumpay. Pero nung sinabi ni Jesus, pagdating sa Jerusalem, ipagkakanulo ako, huhulihin ako, pahihirapan ako, papatayin ako. Parang binuhusan siguro ng malamig na tubig yung mga alagad. Akala ko, maghahari tayo. Akala ko masaya. Aba, bakit may patayan? Bakit may paghihirap? At di kalaunan, sinabi rin ni Jesus sa mga alagad, kung gusto ninyong sumunod sa akin, kalimutan ninyo ang inyong mga sarili, pasanin ninyo ang inyong krus, at sumunod sa akin. Lalong nanlumo yung mga alagad. Aba, krus. Akala ko trono. Akala ko kapangyarihan. Bakit krus? Akala ko magpaparte-parte na tayo ng mana, ng pera. Bakit krus? Siguro, kung ating palalawakin ang ating imahinasyon, iisipin natin, hindi lang nagdadalawang isip yung mga alagad. Siguro gusto na nilang umatras. Gusto na nilang umuwi. Babalik na lang sila sa Galilea. Abay, ganun pala ibig sabihin pag sumunod kay Jesus. Paghihirap, kamatayan, krus, pagsubok. Kaya nga't minabuti ni Jesus, dalhin lalo na yung 3, si Santiago, si Juan at si Pedro, sa isang bundok. Hindi lang para magdasal, ngunit para ipakita sa kanila ang pagbabagong anyo. Sapagkat yun ay sulyap ng tagumpay na makakamit ni Jesus. Kumbaga sa sine, binigyan sila ng trailer, ng preview. Ito yung mangyayari. Huwag nyo lang isipin yung krus. Huwag nyo lang isipin yung kamatayan. Huwag nyo lang isipin yung paghihirap. Mangyayari yan. Pero, mayroong tagumpay na magaganap. May muling pagkabuhay. At ito yung paalala ng Panginoon sa atin. Opo mga kapatid, kung nung isang linggo, ang hadlang sa pagbalik sa Diyos ay kasalanan, ang ikalawang hadlang sa pagbalik sa Diyos ay pagsubok. Di po ba, pag may pinagdadaanan tayong pagsubok, dun minsan nanlalamig ang ating pananampalataya? Marahil meron kayong kakilala, hindi na nagsisimba ngayon. Siguro gusto nyong ayain ngayong linggong ito, pero ayaw na magsimba. May tampo sa Diyos. Dahil ikakatwiran nila, simba naman ako ng simba, dasal ako ng dasal. Bakit may sakit ako? Bakit namatayan kami? Bakit lugi pa rin kami? Bakit hindi ako tantanan ng mga problema at pagsubok sa buhay? Yan ang nagiging hadlang pabalik sa Diyos. Kaya nga't ngayong linggong ito, nagbagong anyo ang Panginoon upang ipaalala sa atin,
Hindi diyan nagtatapos ang lahat. May katarungan ng Diyos. Alam natin yan, mga kapatid. Ipagkait man ang katarungan sa atin dito sa lupa, may katarungan ng Diyos. Kung sa umpisa parang talunan tayo dito sa lupa, may tagumpay ang Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi pa tapos ang lahat. Kaya ka pinagsimba ng Panginoon ngayong linggong ito, marahil yun ang gusto niyang sabihin sa iyo. Huwag kang manlumo sa harap ng krus. Nag-uumpisa pa lang tayo. At kung mapapansin po ninyo, hindi binitawan ni Jesus ang krus. Pinasan niya ang krus. At ipinamakha niya sa kanyang mga alagad. Hindi kayang takasan ng krus. Pasensya na kung mababanggit ko ang Nazareno ng Quiapo. Kasi lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, siya ang muka ng tunay na anak ng Diyos. Biruin niyo, anak siya ng Diyos pero may krus siya. Anak siya ng Diyos pero pinahirapan siya. Anak siya ng Diyos pero pinagkaisahan siya. Kasi gusto niyang paalala sa atin, yung nangyari sa akin, maaari ding mangyari sa inyo. Kaya huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong lalayo sa Diyos. Siya nga bugtong na anak ng Diyos, dinanas yun. Tayo pa kaya? Pero, kaya nang pinakita niya sa pagbabagong anyo, hindi doon matatapos sa krus, sa paghihirap at kamatayan. Bagkus, magaganap ang tagumpay ng Diyos. Hindi kamatayan ang tutuldok sa ating paglalakbay, kundi ang buhay na walang hanggan. Hindi ang katarungan dito sa lupa ang magbibigay saysay sa ating buhay, kung hindi ang katarungan ng Diyos. Sapagkat higit sa lahat, ang hukom natin, ang tagapagtanggol natin, ang siyang kasakasama natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong lalayo sa Kanya. Huwag tayong bibitiw sa Kanya. Kahit may krus na kailangang pasanin. Sapagkat bagamat may krus, nandyan pa rin siya. Katulad ng Nazareno, sasamahan tayo. At pagkatapos nating matapat na pasanin ng krus, nandyan pa rin siya para ibangon tayo katulad ng muling pagkabuhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal po natin ng bawat isa na ang panahon ng Kwaresma ay tunay na maging panahon ng grasya, awa at pagpapala. Magbalik loob tayo sa Diyos. Huwag natin takasan ang mga pagsubok, ang mga krus sa buhay, lalo na't kung nangyayari ito dahil gumagawa tayo ng mabuti, dahil sumusunod tayo sa Kanya, sapagkat nandyan siya lagi. Magbalik loob tayo sa Diyos. Magsisi tayo ngayong panahon ng Kwaresma. Mangumpisal tayo upang makita natin muli ang landas pauwi sa Diyos. Upang sa ganon, may tukso man, may krus man, patuloy ang ating pag-uwi at pagbalik sa Diyos. Amen.